One, two, three, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo, fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus, kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang kagandahan ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Tuesday. So, happy Tuesday sa atin lahat ng bonggang-bongga. My gosh, ang bilis ng araw, no? So, parang kailan lang weekend, ngayon ay Tuesday na at bukas ay Wednesday na. So, ganun kabilis. Pero, syempre, laban lang at always remember, wag natin kakalimutan magpasalamat sa itaas araw-araw. So, syempre, para makahingi tayo ng gabay at syempre, malayo tayo sa kapahamakan, di ba? So, yon. So, lagi tayong magpapasalamat sa Diyos at tiwala lang talaga sa Kanya. And then, of course, gusto ko din magpasalamat sa walang sawang tumatangkilik dito sa Mama Sam Vlog. Araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat guys sa pagmamahal at support na binibigay ninyo. At eto nga, syempre, gusto ko rin magpasalamat sa mga bago nating subscribers na pumapasok sa channel natin. At saka syempre, sa lahat naman ng mga makasolid na makamamasam dyan na laging tumututok dito, araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, marami akong hatid na chika sa inyo na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, wag na nating patagalin ang ating mga chika. So, eto na, para sa una nating chika, mga kandidato from Asia sa Mr. Supranational. Ayan na nga, Diyos ko, bumulaga na ang kanilang kagwapuhan sa atin ng bonggang-bongga. At eto nga, syempre, nagsama-sama ang candidates from Indonesia, syempre from Korea, from Thailand, and then, of course, from the Philippines. So, sino ba ang may ibubuga ang laban sa kanila? Well, ang masasabi ko, lahat naman sila ay gwapo, lahat sila dyan ay merong gustong ipakitang galing. Siyempre, nandiyan yung ating pambato na talaga namang masasabi ko na, ayun ako, siya ang pinakagwapo sa lahat, charot. Anyway, so syempre, good luck sa Team Asia at naniniwala naman ako ang Team Asia ay talagang malakas din ang laban sa mga taga-ibang continental, di ba? And then, of course, magtiwala tayo sa pambato natin kay Felipe dahil alam ko naman na well-prepared naman ang Felipe. And then, of course, sa mga kandidato from Indonesia. So, umasa tayo na talagang lalaban yan. At saka, syempre, kay Thailand, na alam mo yon na very confident siya sa sarili niya, no? Ito kasi si Thailand, sa totoo lang, si Jack Titus, kumpiyansa siya talaga na, alam mo yun, may ibubuga siya sa competition na to. Dahil nga, syempre, may experience na siya na sumali sa ibang international pageant. And then, ngayon, syempre, nandiyan siya, lumalaban. At, alam mo yun, naniniwala siya sa sarili niya na may laban siya sa competition. Pero tignan natin kung may ibubuga nga ba ang pambato ng Thailand. And then of course kay Felipe naman, naniniwala ako na kaya to ni Felipe ng bonggang-bongga. Kaya laban yan. So kayo ba, sa nakikita ninyo sa apat na kandidata to, sino sa tingin ninyo ang may ibubuga? So, comment mo yan, di ba? And then, of course, speaking of supranational, punta naman tayo dito sa ibang kalalakihan dahil Felipe nakipagsabayan sa pambato ng Mexico at Chile. So tingin mo Mama Sam, meron nga bang ibubuga si Felipe sa mga kandidato na nabanggit natin pagdating sa Latin America? Siyempre, pag dinikit mo na si Felipe sa kanila, mas lulutang yung kagwapuhan ni Felipe. Charot! So, si Felipe kasi, parang feeling ko,
matangkad, tapos balingkinitan, tapos bata, and then gwapo si si Mr. Mexico ha. Gwapo si Mr. Mexico pero naniniwala pa rin ako na kaya yan ni Felipe. And then gwapo din tong si Chile, no? So yon. So basta magtiwala na lang tayo sa kanila at tingnan natin kung sino nga ba ang kakabog sa dulo ng competition. So parang feeling ko silang tatlo ay malakas pambato ng Chile, Mexico, and then of course Philippines, di ba? So yun, so basta tiwala nga lang at laban yan. At para naman sa sumunod na chika, punta naman tayo sa pambato ng Cambodia sa Miss Supranational. Mama Sam, nakikita mo ba na may ibubuga sa competition na ito? To be honest, iba din yung laro nito. Oo, nakita ko din yung interview niya. Sa totoo lang, mas kumpiyansa pa siya more than kay Katrina Ligado pagdating kung paano siya magsasalita sa media, no? Iba talaga yung dating din nito. At ewan ko ba, parang ang tingin ko ngayon sa Southeast Asia, magkakamukha. Sa totoo lang, si Thailand, si Philippines, si Indonesia, tapos si Cambodia, di ba? Kung titignan mo sila, para silang iisa yung mga itsura nila, nakakaloka. So ako, naniniwala naman ako na ang pambato ng Cambodia ay well-prepared sa competition. Ang maganda sa kanya, matalino din siya, no? Magaling din magsalita. Pero hindi ko alam kung napansin ninyo to, hindi nagsasama si Mexico at si Mexico, hindi nagsasama si Thailand at saka si Cambodia. Di wala nga tayo nakitang picture nilang dalawa eh. Dapat nga, di ba, ito yung pagkakataon na pwede naman sila mag peace on earth, di ba? So yun, yung kumbaga ipakita nila na kahit anong nangyayari o namamagitan sa country nila, pwede naman sila maging magkaibigan. Pero ewan ko, talagang siguro iringan tong dalawang to dito, no? Kasi iba yung way ni Thailand iba din yung way ni Cambodia. Si Cambodia dumidikit kay Indonesia, kay Philippines, di ba? Tapos ayun, nagsusolo ngayon tong si Thailand. Pero feeling ko naman ay may pagkakataon na pwede silang magsama, pwede silang magkita. Siyempre, hindi sila pwede maging mag-roommate. Di ba? So, yun. So, nakakaloka kasi ginawa na yan na ginawa yan ni Miss Grand dati, yung magkaaway na bansa, ginawa niyang roommate. Kahit, di ba, sa Miss Universe, may ganun din. But, ang organization, they are trying to fix naman na parang, alam mo yun, na parang maging okay. Kaya lang kasi may mga ego-ego din ng mga babae. Kaya, ayun din, So, parang feeling ko si Cambodia lalaban. At gusto niyang patunayan dito na malakas ang Cambodia. So, tignan natin kung saan makakarating si Cambodia. Pero kayo ba, nakikita ninyo, may laban ba ang pambato ng Cambodia dito sa Miss Supranational? I-comment below mo yan. Para sa sumunod natin, chika, Thailand and Philippines roommates sa Miss Supranational. Anong chika mo dito? Hindi naman na to bago. Lagi naman to nangyayari, di ba? Na parang ang dalawang country ay laging magkasama sa isang room ay madalas ay si Thailand at saka si Philippines, di ba? Sa Miss Universe, Michelle D, ganun din. Tapos sa ibang competition, ganun din, di ba? So, lagi itong nangyayari na magkasama. Pero kasi ang relationship, nadidevelop yan kusa Kahit hindi nga mag-roommate yan, dalawang yan, kung talagang friendship sila, mabibuild at mabibuild yun. Depende yan kasi sa mga character ng mga girls. Halimbawa, kung magkasama nga sila sa room, boring yung isa, introvert yung isa, di ba? So, yun. So, mahirap. But ako, naniniwala naman ako na laging maganda ang relationship ng Thailand and Philippines. Kaya, parang feeling ko magkakasundo naman si Katrina at saka itong si Icon Yala. Natutuwa lang ako kasi silang dalawa ang pinag-roommate at happy naman ako. Kayo ba? Happy ba kayo sa kanilang dalawa na silang dalawa ang roommate? Di ba? So maganda yan. At least, di ba, dito pinapatunayan na maganda talaga ang relationship ng Thailand at Philippines. Ayun, si Icon Yala, mayroon lang talaga siyang sariling mundo. Lagi niya kasama, nakikita ko si Zambia. So, yon. And good luck na lang sa laban niya. At para naman sa sumunod natin, chika, eto nga, painitin natin ang kwento. Jarina. Si Jarina Sandhu, pwede daw bang lumaban sa Miss World Philippines?
To be honest, yes. Bakit naman hindi? Pwedeng-pwede. So, nakikita ko ba siya na pang Miss World? To be honest, hindi. Oo, pero, depende siguro sa magiging atake niya, depende sa styling na gagawin sa kanya. Maganda naman si Jarina, di ba? Oo, matalino. Pero hindi ko siya nakikita na parang, alam mo yun, yung pang Miss World yung dating. Hindi ko alam kung ano yung advocacy niya na pwedeng i-offer dito sa Miss World. Kasi alam naman natin, ang Miss World, beauty with the purpose talaga. Pero kung ako kay Jarina, try niya ang Miss Earth. Aha, sa Miss Earth. Bakit ba nila ini-small ang Miss Earth? Bakit ba pag sumali ka sa Miss Earth at galing ka na sa Miss Universe Philippines or sa Binibining Pilipinas, hindi ka na ba pwede maging Miss Earth? Okay, for your information guys ha, ang daming mga kandidata na galing sa Binibining Pilipinas na nanalo dito sa Miss Earth. Isa na, si Karen Ibasco. Isang example yan. Nagaling niya sa Binibining Pilipinas. Pagkatapos nung pumunta siya sa Miss Earth, nag-title siya ng Miss Earth Philippines at hindi lang Miss Earth Philippines, naging Miss Earth din siya. Meron pa yung maganda na Diyosa-Diyosahan din na dethrone sa Binibining Pilipinas kasi meron siyang posting sa mga magazine, di ba? Pero nung pumunta siya sa Miss Earth, tinanggap siya, ay nag-title din at nag-first runner-up pa siya sa Miss Earth. Yung mga tipong ganon. Eto, Diyos ko, lalayo pa ba tayo? Aliana Aduana, galing din to sa Miss Earth. Tapos, nasa Binibining Pilipinas. Tapos, nagpunta sa Miss Earth. And then, pagdating sa Miss Earth, ayun, naging Miss Earth first runner-up din. Diba? So, yun. So, kumbaga, maraming opportunity na galing sa Binibining Pilipinas na pumunta sa ibang pageant. Pero kung ako kasi, huwag kayong maghangad ng sobrang taas na parang ang feeling ng mga tagahanga ay panalong-panalo na ang kanilang kandidata. Mag-start na muna kasi doon sa maliit na laban. And then, malay mo, Kasi pag Miss World Philippines, kailangan kasi dyan, syempre, may advocacy ka. Ang hindi ko maintindihan, bakit ba kasi pinupush? Kasi parang, dahil Bombayin yung dating? Hindi yan sa Bombayin ang dating. Nasa atake mo yan kung paano mo ilalaban. Kung nakita ka nilang beauty with the purpose ka, winner ka, di ba? So, pero ako, para sa akin na, Jarina Sanho, tinry niya na ang Miss Universe Philippines, tinry niya na ang Binibining Pilipinas, why not ang Miss Earth muna? Ngayon, kung hindi siya umugma doon sa Miss Earth, di punta siya sa Miss World, di ba? So, ako para sa akin, I think yung talino niya, pwedeng-pwede talaga sa Miss Earth. Di ba? Di ba? So, yan. So, laban lang, malay mo naman. Sa Miss World, kasi beauty with the purpose dyan eh. So, kailangan dyan, meron ka talagang legit na advocacy na alam mo yun, yung ginagawa mo ay hindi lang basta-basta talaga But, kung kaya niya, di go lang, bibigyan siya ng ibang corona dyan. Di ba? So, yun. So, basta laban lang kung saan siya masaya. Anyway, so good luck kay Jarina and wish all the best. Pero, ito ang sumunod na chika. Sasha Lacuna. So, siya na kaya ang ikatlong magiging reyna ng Miss Globe ng ating bansa. So, ako excited ako for her dahil alam naman natin na may ganda siya. Pero tulad nga na sinabi ko, syempre kailangan pa rin ng mag-prepare. Hindi lang obra kasi yung ganda eh. So, kailangan mo ng preparasyon. Preparasyon na para makalaban at makuha mo ang corona. So, dito sa Binibining Pilipinas, napakaswerte ni Sasha kasi siya yung tinanghal at nakita ko yung mga photos niya, ang gaganda, yung mga bagong release ng Binibining Pilipinas. In fairness may laban talaga siya. Pero syempre, kailangan din ng konting pagpapapayat. Syempre, di ba? Para mas magmukhang bongga. Tapos, siguro, ayun, so paghandaan ng magiging laban. And then, I think, yes, hindi imposible na siya ang maging ikatlong reyna ng Miss Globe. Sabi ko nga sa inyo, parang feeling ko mag-grand slam talaga ang Pilipinas ngayon eh. So, depende na lang yan sa magiging laro niya, di ba? So, yan.
So, I wish all the best and let's see kung siya na nga ba ang magiging ikatlong reyna. Ano ba yung kulang pa sa kanya? Parang feeling ko wala naman, maliban lang dun sa magpapayat pa ng konti. Kasi ang nakikita ko sa kanya, medyo chabi-chabi pa konti, medyo may laman-laman pa. Pero kung magpapapayat siya ng todo, ay nako, wala na, may ibubuga talaga ang Sasha. Kasi ayun kasi ang masilip sa kanya na parang, ay, chubby, ay, may katabaan konti. Pero kung talagang magpapapayat siya, ay, panalo to. Kahit hindi naman siya magpapayat kung saan siya komportable, hindi ko lang alam kasi kung gaano ba siya kapayat, in person. Kaya sabi ko, okay, magpapayat pa to ng konti, kakabog to. Di ba? Kasi syempre iba pa din kapag talagang prepared na prepared yung body mo. Yung wala silang masisilip sa'yo. So, yan! So, abangan natin. At para naman sa sumunod natin, chika, eto nga, maraming mga nagtataray. Ang sabing gano'n, hindi daw bagay at pilit daw ang styling ni Alexi Brooks. Totoo ba to? Ako para sa akin, hindi ko nakikitang ganon. Maganda ang nakikita ko kay Alexi ngayon. Kasi ang maganda kasi kay Alexi, mas pumayat siya ngayon. More than doon sa lumaban siya ng Miss Universe Philippines. Mas payat siya ngayon, mas babaeng-babae na ang lola mo. In fairness, mas nakikita ko sa kanya na siguro after niya kasi makoronahan ng Miss Eco International, naging malaking tulong sa kanya yung pagiging reyna niya doon. Kumbaga parang na-apply niya sa sarili niya kasi ngayon kung paano ba ang isang reyna. At yun ang maganda kay Alexi Brooks, no? So ako para sa akin si Alexi Brooks, yung mga nakikita ko sa kanya, in fairness, mas pinag-iisipan ng team niya, mas nilalaban pa ng bonggang-bongga, at mas bumabagay sa kanya yung mga ginagawa nila. So natural, magpapasabog sila ng bonggang-bongga. Pero ang maganda kasi, pinag-isipan nila ng maigi kung ito ba ay bagay, maganda ba ang magiging feedback. Maaari sa'yo, hindi mo nagugustuhan dahil ayaw mo sa kanya. Pero, para sa akin, wala naman ako nakikitang mali sa ginagawa ni Alexi Brooks at bumabagay naman sa kanya yung mga styling niya ngayon. Diba sinabi ko nga, mas gusto ko siya ngayon kesa noon. Diba? And good luck kay Alexi. Ako naniniwala ako na malakas ang magiging laban ni Alexi sa kompetisyon ng ng Reyna Pilipinas. Kaya laban yan at tiwala lang, di ba? So, yon. At para naman sa sumunod natin, chika, eto nga, Miss World Philippines, Asia Rose Simpson. Siya na kaya ang susunod na Reyna? Siyempre, excited tayo para kay Miss World Philippines dahil eto na nga, Diyos ko Lord, grabe, napanood nyo ba ang video niya? Talagang iba talaga ang Asia, may ibubuga din talaga sa competition at mukhang nag-prepared talaga ang lola mo. So, itong gusto ko kasi kay Asia, alam mo may ilalaban talaga sa competition at alam mo na marunong na reyna. Sabi ko nga sa inyo, hindi naman niya mapapanalo ang Miss World Philippines kung hindi siya magaling. Kaya siya nanalo dyan dahil magaling siya at hindi nyo nakitaan yung potential, hindi nyo nakita yung potential. Kasi para sa akin, di ba siya nga yung dark horse dito? Silent lang kasi yung ginawa niyang laban. Kumbaga para nakafocus tayo sa mga front runner. Kasi naman yung front runner din naman noon malakas din at palaban, di ba? So nakafocus tayo doon. Tapos eto nga, na nagulat tayo kasi siya ang naging Miss World. Pero kasi yun nakita ko yung potential naman niya, ay bongga naman din talaga sa Asia Rose. At ngayon naniniwala ako dahil alam kong may ibubuga siya. Nung una, sinasabi nung iba, ay parang wala naman tong laban sa Asia kasi parang ang tahimik, yung styling, boring. Pero ngayon, nakita naman natin na unti-unti naman nagpapaandar na ang ating pambato sa Miss World. At parang feeling ko, yes, may ibubuga at may ilalaban talaga ang ating pambato sa Miss World. At hindi imposible na siya ang sumunod na reyna ng Miss World. Kasi grabe din naman talaga yung lola mo. May ibinibigay na laban. Diba? So yun. So doon ako excited. Excited ako kasi ito kasi sa Asia marunong talagang maglaro at marunong talagang kumabog. Marunong siya sa competition. Kaya
wala tayong dapat ipag-alala kundi suportahan at ipakita natin ang Pilipinas ay malakas. So yun, syempre paano siya magiging malakas kung hindi natin susuportahan? So dapat ibigay natin sa kanya yung the best na support, di ba? Para at least makalaban din ang Asia dito sa competition ng Miss World. So ako para sa akin, tulad nila sinabi ko, excited ako ngayon taon na to kasi ewan ko ba, may nararamdaman ako sa mga candidates natin na parang eto na yun. This is it na. Di ba? So, yon. So, basta laban lang at tiwala and then malalaman natin yan very soon kung ano nga ba ang ipapakita ng pambato natin dito sa Miss World. So, yon. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Syempre, maraming salamat po sa inyong lahat sa love and support na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-follow at nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.